Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng panahon ngayong Martes, ika-28 ng Enero taong 2025. May tatlong sistema ng panahon ang nakakaapekto sa ating bansa na nagdudulot ng pag-ulan at gale warning sa ating mga karagatan. Northeast Monsoon. Ang amihan ay nagdadala ng mataas na posibilidad ng pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan ng malamig na panahon sa mga lugar na ito, lalo na sa madaling araw. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahang magiging maaliwalas ang panahon. Shear line. Sa Visayas at Mindanao, inaasahan ng maulap na kalangitan at mataas na posibilidad ng pag-ulan sa Palawan, Hilagang Silangang bahagi ng Mindanao, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Ito ay dahil sa shear line kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin. Easterlies. Sa Mindanao, ang easterlies ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Iba yung pag-iingat po ang hinihiling sa mga kababayan natin sa mga lugar na apektado ng mga nabanggit na sistema ng panahon. Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at landslides. Para sa mga mangingisda, mag-ingat dahil sa gale warning. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Dahil sa epekto ng amihan, mataas sa tsansa ng makaulapan at pag-ulan. Itong ating posibleng maranasan sa bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, pati na rin dito sa area ng mainland Cagayan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, posible tayong makaranas na katamtaman hanggang sa paminsan-minsay malalakas na bugso ng ulan. Maghanda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at sasamahan lamang yan ang mga light rain sa pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. At dahil lang umiiral itong amihan dito sa bahagi sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, asan pa rin natin yung malamig na panahon, mababang temperatura pagsapit ng madaling araw. Sa areas ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, inasahan natin na unti-unti mababawasan yung makaulapan sa bahagi ng Palawan, Visayas and most of Mindanao starting tomorrow morning. So umaga sa tanghali bukas, maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Pero pagsapit ng late afternoon to evening, inaasahan muli natin itong mga matataas na tsansa ng kaulapan at mga panandalian at biglaang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Inasahan natin na sa hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi muli ng Palawan, malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao makakaranas ng maulap na panahon. Inasahan natin na magtutuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng shear line dito sa eastern section ng Visayas, more in particular itong eastern Visayas area. Inasahan natin magtutuloy-tuloy ang pag-ulan dyan, kaya maghanda tayo sa mga banta ng flash floods at landslides. At sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning dito sa dito sa seaboard sa northern Luzon. So may gale warning tayo dito sa area ng Batanes, sa bahagi ng Cagayan, kabila na dyan ang Babuyan Islands, itong seaboards ng Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur. Ilang bayan ng Ilocos Sur may gale warning tayo nakataas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga seaboards na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. Samantala, moderate to strong o katamtaman hanggang sa maalong karagatan naman ating inaasahan sa rest of northern and central Luzon. Kaya iba yung pag-ingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, starting on Wednesday, January 29, itong area ng Southern Luzon, more in particular, itong Kabikulan, sa Legazpi City, mataas na chance ng mga kaulapan at pag-ulan na ating inasahan. Dahil inasahan natin yung epekto ng Northeast Monsoon na yung hanging amihan. Fair weather pa rin ating mararanasan sa most of Northern and Central Luzon. So sa Cordillera, including Baguio City, pati na rin dito sa Central Luzon, that includes Metro Manila. Inasahan natin itong fair weather conditions sa araw ng Merkules. Ngunit pagsapit ng Thursday hanggang sa Friday, buong Luzon makakaranas ng mataas na tsansa ng mga cloudiness na dulot ng amihan, sasamahan lamang yan ng mga light rain sa pag-ambon. Pero ito nga area ng Batanes at Cagayan, pati na rin itong area ng Isabela, since ito yung areas na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan ng amihan. Maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa dahil inasahan natin na significant yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Visayas, sa mga lugar yan ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, starting on Wednesday, magpapatuloy muli yung mga pag-ulan na dala ng shear line. So as compared sa nakaraang araw, inasahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan na dulot ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin. So magpapatuloy yan hanggang Thursday. So buong Visayas, mataas sa chance ng mga pag-ulan,
or more in particular, yung mga kalat-kalat at pagulan, pagkulat at pakilat ang ating inaasahan. Improving weather conditions na ating mararanasan pagsapit ng Biyernes, maaliwalas sa panahon, gayunpaman, nandyan pa rin yung mga tsansa ng pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng late afternoon to evening. Sa bahagi naman ng Mindanao, sa areas or sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City from Wednesday to Friday ay magpapatuloy itong fair weather conditions. So, maaliwalas sa panahon. Inulit ko, maaliwalas sa panahon, umaga hanggang sa tanghali. Pero magsisimula na yan yung mga pamumuo ng thunderstorm clouds pagsapit ng late afternoon. At magpapatuloy yung kaulapan pagsapit ng gabi hanggang sa madaling araw. So, hindi naman magtatagal yung mga pagulan na ito. May kalakasan, pero panandalian lamang. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sikat naman sa ganap na 6:25 ng umaga.